Isa ang pating o shark sa largest fish living today. Most species nito ay predatory, kaya kinatatakutan ng marami. Paano kaya kung habulin kayo nito sa dagat? Isang tanghali, napagdesisyonan ni Gary, isang mangingisda sa bayan ng Amlan, Negros Oriental, na pumalaot sakay ng maliit niyang bangka. Gamitin natin ngayon guys. Ito guys, yung wirik. Nung araw na yon, plano niya rin ipakita sa kanyang vlog ang mano-manong pangingisda gamit ang wirik o handline fishing. 30 din pa guys, o 35. Nung una, tila normal na araw lang ito para kay Gary. Pero makalipas ang ilang sandali, may lumitaw na malaking isda sa tubig na parang pating daw na biglang humabol sa kanya. Sa video, makikita mismo ang laki at bilis ng galaw ng di umano'y mga pating. Kaagad na nagsagwan si Gary, pero tila hinahabol daw siya ng mga ito. Ang isa sa mga ito, nagawa pang makalapit sa kanyang likuran. Makaliligtas kaya si Gary mula sa nagbabadyang panganib. Ano na kaya nangyari kay Gary? Nakakatakot. Ayon sa National Geographic, may more than 465 known species of sharks at ang size nito ay nag-range mula sa 7-inch pygmy shark hanggang sa 50-foot long whale shark. Ang mga pating, gaano man kalaki, ay isa ring uri ng isda. Nabibilang ito sa grupo ng isda na kung tawagin ay cartilaginous fish, meaning ang skeleton nila ay pure cartilage, isang substance na pareho sa buto pero mas flexible. Guys, alam niyo bang may irrational fear of sharks na kung tawagin ay galliaphobia? Mula ito sa Greek words na gallios for shark at phobos for fear. Ang may galliaphobia ay pwedeng makaranas ng anxiety kahit sakay ng bangka, nasa beach o makakita lang ng aquarium. Mas lumaki pa ang takot ng marami sa pating dahil na rin sa Hollywood films na naglalarawan sa mga ito bilang nakakatakot na creature. Ang tanong, na-attract nga ba ang mga pating sa dugo ng tao? Common myth lang daw ang pagka-attract nito sa dugo ng tao. Mas attracted daw ito sa dugo ng isda. May specific prey daw ang mga ito, kaya alam nila ang amoy ng mga ito. Ang mga pating, bagamat kinatatakutan at dapat pa ring iwasan, ay bihira pa rin daw talagang umatake ng mga tao. Pero, teka, ano nga ba totoong nangyari kay Gary? Noong araw na yon, habang ibinavlog ni Gary ang mano-manong pangingisda gamit ang wirik o handline fishing, ang plano niyang pangingisda ay nabalot ng takot at pangamba nang biglang may tila dalawang pating na sumulpot sa tubig. Ang isa sa mga ito nagawa pang makalapit sa kanyang likuran. Kung matamaan yung bangka ko, masisira yung mga gamit ko, tumaob yung bangka ko. Hello! Mga kaha! Ay, teka! Parang ang layo niyo sa akin ah! Ay. Oh. Wait, kulang pa yata eh. Yan! Ayos! Parang magkakarap lang tayo, no? Ayos! Na-miss niyo ba ang mga pakulong namin? I know you did! Kaya naman, marami pang paandar at pasabog ang inihanda namin para sa inyo ngayong umaga. Pating, huling nag-video bombing sa vlog ng isang mangingisda. Hashtag, pating sighting is real. Bulalakaw na bumagsak sa Camarines Norte. Posible kayang nagkakahalaga ng ₱1,000,000? Hashtag Lucky Bulalakaw.
Itaas kamay ang mga gustong sumama na maglibot sa first ever chocolate factory in the Philippines. Hashtag for the sugar rush ang mga person. All these and more ngayong umaga dito sa AHA! Habang ibinavlog ni Gary ang mano-manong pangingisda gamit ang wirik o handline fishing, ang plano niyang pangingisda ay nabalot ng takot at pangamba. Nang biglang may tila 2 pating na sumulpot sa tubig. Kalaunan, ayon kay Gary, na-realize niyang hindi raw pala mga pating ang humabol sa kanya kundi mga Butanding, kulay niya na may dot-dot na puti. Nakikita ko talaga na butanding kasi nakikita ko yung bunganga niya, napakalaking bunganga. Tapos lumalabas yung buong katawan niya, yung humabol siya sa akin. Hindi siya kumakain ng tao at hindi rin siya kumakain ng mga malalaking isda. Kinakain lang niya yung mga hipon, maliliit na isda. Kumakain din sila sa mga maliliit na isda na kinakain ng tulingan. So, sumusunod lang sila sa mga tulingan. Hayaan ko na lang siya na lumangoy. Hindi ko siya sasaktan o gagalawin. Normally naman kasi yung mga butanding, takot din sila sa tao kapag may approaching na motorized vehicle, yung mga bangka, tsaka may approaching na swimmer. Siyempre, nagkakaroon din sila ng mga avoidance behavior. Pero kasi merong certain places nga dito sa Pilipinas na nasanay na yung butanding sa mga tao. si John Bon Tabas ay isang certified public accountant / travel vlogger. Last May, nagpunta siya ng Donsol para makita ang mga butanding bilang part ng kanilang Bicol region trip. Isang rason kung bakit dito nila napiling magbutanding encounter ay dahil protected area ito for whale sharks. Bago ka makasakay ng bangka, papadali ko muna nila sa office para sa isang video orientation. Then after nun, may separate na orientation din pagdating sa boatman. Para kay John Bon, very unique daw ang experience na makasamang lumangoy ang mga butanding. Isipin mo talaga once in a lifetime experience kasi una, di natin alam kung hanggang kailan sila survive sa area kasi and pangalawa, hindi natin alam kung hanggang kailan sila magtatagal sa area kasi possible din na lumipat sila ng spot. Ayun, sobrang saya lang sa feeling na makita yung mga whale sharks ng malaki. Alam niyo bang ang unique patterns of spots ng mga butanding ay parang human fingerprints din? Walang dalawang butanding ang may magkaparehong spots. Sa pamagitan pa ng unique patterns nila, natutukoy ang individual whale sharks. Sa pagkuha at pag-collect ng mga picture nito, naka-identify na ang World Wildlife Fund o WWF ng 458 different whale sharks sa Pilipinas. Kamangha-manghamang masilayan ng mga pating at butanding. Sana'y huwag natin kalimutang parte pa rin sila ng kalikasan na dapat nating pangalagaan. Aha! Isang bulalakaw bumagsak sa likod ng isang bahay sa Camarines Norte. Ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng bato. Milyon din kaya ang halaga ng meteorite na nakita din na Ricardo? Sa palagay kaya aabot mga Abangan. Labanan ng mga balita ang isang OFW sa Saudi Arabia na naging milyonaryo dahil sa meteorite na natagpuan sa bakuran ng bahay ng kanyang amo. Hindi man nakapag-wish nang makita niya ang shooting star, dream come true naman daw ang pagbagsak nito. Nang ipasuri ay 100% meteorite daw ito at ang halaga ay umaabot di umano sa 11.6 million reals o mahigit sa 170 million pesos. Well, sana all! Parehong swerte rin kaya ang hatid ng meteorite na natagpuan sa likod ng bahay sa Camarines Norte? Yung biyanan ko ano sa likod ng bahay, may narinig siya na kumalabog. Malakas po yung pagsabog sa likod, yung impact niya. Kaya nagtaka siya kung ano yun, hinanap niya. Ang hinanap niya,
nakita niya yung bato. Kaya dinala niya sa bahay, inuwi niya. Ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng bato. Hindi niya naman alam kung anong klase. Hindi niya alam kung may halaga. Binuhat ko muna pagdating ko. Tinignan ko yung itsura niya. Tapos minagnet ko siya. Na magnet naman. Nang sinunog ko, di siya gano'n nag-iinit. 6 na minuto ko sinunog. Napagdesisyon na nilang ipasuri ang bato sa isang meteorite enthusiast at collector sa Maynila. Kung ipagkakatiwala mo sa akin, bigyan mo ako ng fragments para magkandak ng isang density test at tinatawag nating mga physical tests. Nagsimula ang interest ni Minandro sa meteorites nang siya ay maging OFW sa Saudi Arabia noong 2012. Nagtrabaho siya doon bilang mekaniko sa kanyang German-Arabic na amo na mismong kolektor ng mga meteorite. Makalipas ang 6 na taon, pumanaw ang amo ni Minandro at laking gulat niya nang malamang sa kanya pala ipinamana ang lahat ng meteorite collection nito. Umabot daw ang mga ito sa 63 pieces at tumitimbang ng 22 kilograms. Ano nga ba ang pagkakaiba ng meteoroids, meteors, at meteorites? Ang mga piraso ng bato o metal na nanggaling mula sa formation ng planets at nag-orbit sa Sun ay tinatawag na meteoroids. Now, kapag pumasok na ito sa Earth's atmosphere at nag-burn up, tinatawag na itong meteors o shooting stars. May mga meteor na nagde-disintegrate sa atmosphere, pero may mga ilan din nakakapasok sa Earth's surface. At ang mga ito naman ay tinatawag na meteorites. Inuwi ni Minandro ang mga meteorites sa Pilipinas noong 2019 at mula noon ay mas pinag-aralan pa niya ang tungkol dito. Alam niyo ba na mahigit 60,000 meteorites na ang nakita sa Earth? At ang mga ito ay nahati sa 3 klase. Ang iron meteorite na almost completely made up of metal, ang stony iron meteorite na may nearly equal amount ng metal at silicate crystals, at ang stony meteorites, which mostly have silicate minerals, material mula sa pinagsamang silicon at oxygen. Ang largest meteorite na nakita sa Earth ay ang Hova meteorite. As in, Hova! May bigat itong 54,000 kilograms o 119,000 pounds. So sobrang laki at bigat nito, hindi na ito kailanman naialis sa lugar kung saan ito natagpuan. Ngayon, ay meron na siyang mahigit sa 100 meteorite fragments. Makikita naman sa National Museum of the Philippines ang isang meteorite specimen na nabuo billions of years ago. Natagpuan ang meteorite sa Oriental Mindoro 11 years ago. And just last July 8, formal itong ibinigay sa National Museum. Gumagamit si Minandro ng digital weighing scale para malaman ang mass ng bato at magnet naman para malaman kung may metallic iron properties ito. Nang lapitan ni Ricardo si Minandro para i-check ang batong natagpuan ng kanyang biyanan sa likod bahay nito, ito ang naging evaluation ni Minandro. Positibo po siyang meteorite ayon po sa aking analysis na ginamit tulad po ng density test, then na physical test. Ayon kay Minandro, ang meteorite na nakuha ni Ricardo ay tinatawag na chondrite, isang uri ng stony meteorite. Nanggaling ang pangalan nito sa Greek word na chondrule, na ang ibig sabihin ay sand grains dahil binubuo ito ng small grains ng sulfides at iron-nickel metal with droplets of silicate minerals. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga alam yung value kung magkano talaga. Golden ticket! Woo! Invited ako, mga kapitbahay! Woo! Pupunta talaga ako dito right now! Oh, tabi-tabi, mga kapitbahay. Pupunta ako sa Malagos Chocolate Museum!
Heads up, chocolate lovers! Ngayong umaga, dadalhin namin kayo sa lugar na tiyak na kagigiliwan nyo. Teka, nasaan na nga ba ngayon si Jarvie? Mga kaaha, ngayong umaga kasi mga kasama natin siyang mag-tour sa first ever chocolate museum in the Philippines, sa chocolate capital of the Philippines. Alam niyo ba kung saan yun? Tama! Sa Davao City! Noong May 27, 2021, opisyal na idineklara bilang Chocolate Capital of the Philippines ang Davao City. Habang ang buong Davao region naman bilang Cacao Capital of the Philippines. Iginawad ito bilang pagkilala sa lugar na pinakamalaking pinagkukunan ng kakao sa bansa at bilang pagkakilala rin sa kontribusyon nito ng world-renowned chocolate producer ng Pilipinas. Kuya Drew, nandito na po ako sa Malagos at ang nasa likod ko ay ang Malagos Chocolate Museum. Makakasama natin ngayong umaga ang TikTok personality mula sa Davao na si Jarvie Caliora. First day na dyan sa klase. May total of 1.5 million followers at 44 million views na rin and counting ang kanyang funny video sa TikTok. Oh, huwag mong kalimutang i-enjoy ang tour na ito, ha? Oo naman, Kuya Drew. O teka, ang sabi nga pala ng iba na nakapunta dyan, may 4 sections daw ang Malagos Chocolate Museum. Para sa espesyal na imbitasyon sa'yo, may 4 kang dapat gawin sa bawat section. At kapag nagawa mo ito, may special na regalo din silang ibibigay sa'yo. Ready ka na ba? Yes, Kuya Drew, ready na ako. Sa labas pa lang naaamoy ko yung tsokolate, kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, pasukin na natin. March 2017 nang maitayo ang Chocolate Museum at ito ang unang museum sa bansa na dedicated sa tsokolate. Ang attraction na ito ay nasa pangangalaga ng Garden Resort na pag-aari ng Fuesta Espina family. Complete tree-to-bar tour experience ang hain nito sa masa. It is our way of visually explaining how chocolates are made from tree to bar, meaning starting from the farming all the way to the finished product. Sa lahat ng mga museum na napuntahan ko rin sa ibang bansa, picture lang yung nakikita mo. And of course, meron silang tsokolate, pero dito, you can look, feel, smell, and taste the chocolates for yourself. May 4 na section ng museum. Sa unang section, matututuhan ang history and wonders ng kakao sa tulong ng mga infographics, ADP, at interactive display. At ang unang choco goal ni Jarvie ay aralin ito. So alam niyo ba, ito yung sinaunang gamit sa paggagawa ng chocolate. So, ano talaga nila dito na preserve talaga nila yung gamit. Cocoa butter daw yung pinaka-main ingredients ng chocolate nila dito. That's why it's so delicious. Ang galing! Pero saan nga ba nagmula ang chocolates? Ang chocolate ay gawa mula sa prutas ng cacao trees. Ang prutas ay tinatawag na pod at ang bawat pod may 40 cacao beans. Ang beans na ito ay pinatutuyo at niro-roast para makagawa ng cocoa beans. Unang dinala ang cacao sa Pilipinas ng mga Spaniards noong mid-17th century. It was a match made in heaven dahil ang climate ng Pilipinas na just above 20 degrees sa equator ay perfect para tubuan ng kakao. Kaya naman ang Pilipinas ang first Southeast Asian country na nakapagtanim nito. Sa ikalawang section naman ng museum, isang multi-sensory experience ang matutunghayan. Dito mo susubok ang sense of sight, touch, at smell sa iba't ibang uri ng chocolate art installation. Iba't ibang iba't ibang aroma. So, parang siya bulaklak. This one is caramel. Ay, pwede maglaro. May ano ba dito po? Extend ako 1 hour. Matitrace daw ang history ng chocolate at creation nito mula sa cacao beans, sa ancient Maya at Olmec civilization. Alam nyo ba ang tsokolate noong unang panahon ay mapait at hindi matamis tulad ng pagkakakilala natin ngayon? Mula nang sumikat ito sa Europe at America, nag-evolve na rin ang chocolate sa minamahal nating matamis na lasa ngayon. Oh, di ba? Akala nyo si Bea Alonso. Ito na pa yung chocolate parts.
Matapos ang multi-sensory part ng museum, ay isang yummy at sweet experience naman ang gagawin mo, Jarvie. Ang chocolate bar. Ready, Kuya Drew? Pili na tayo. Dito may enjoy naman ang mga award-winning nilang chocolate food. Oh my God! Kuya Drew, eto na talaga yung hinihintay ko ang matikman mismo etong chocolate ng Malagos. It's so good. Kaya natin itong cookie. Ate, ang sarap niya ito. Ang sarap. Ito ang pinaka-favorite ko. Kasi may crispy siya. Okay. Siyempre, meron din ako dito. Ang init pa! Sorry. Mga kaaha, alam niyo ba ang hot chocolate drink, ang unang chocolate treat? Binubrew ang kakao noon sa Mexican at Aztec culture. Although hindi tulad ng lasa ng hot chocolate na kilala natin ngayon, ang ginagawa nila. Ang hot chocolate naman, Ang hot chocolate naman daw ay ginagamit nila sa mga ceremonial occasions tulad ng kasal. According to the Library of Congress, mas mababa pa raw sa average temperature ng human body na 37 degrees Celsius ang melting point ng chocolate. Matutunaw na raw ang chocolate sa 30 degrees Celsius hanggang 32.22 degrees Celsius. Kung sustansya naman pag-usapan, dark chocolate ang sagot dyan. Ang dark chocolate na may mas maraming cocoa solids kumpara sa iba ay may antioxidants at flavonoids na makakatulong na protektahan ang ating cells mula sa pamamaga o inflammation. Ini-improve din ito ang brain function at binuboost ang ating immunity at cardiovascular health. Nakalagpas na si Jarvie sa unang 3 sections ng museum. Sa huling section, masusubukan naman ang kanyang pagka-creative. Go chocolate crazy sa pag-create ng sariling chocolate sa kanilang chocolate laboratory. Sa paggawa ng sariling chocolate, bibigyan ng tunaw na tsokolate, pipili ng mold at toppings. Makapipili ng iba't ibang fillings mula sa variety of choices tulad ng chili, pistachio, cashew at iba pa. Sa hulmahan, ilalagay mo ng tunaw na chocolate, saka isasama ang mga filling. At lalagyan ulit ng chocolate. Pagkatapos ay ilalagay ito sa chiller, patitigasin ng ilang minuto. Kapag matigas na, ay saka ito ilalagay sa box. Thank you, ate. I'm so excited ba tayo? Napaka-perfect, no? Ang cute! Tignan nyo. Perfect yung pagka-heart ko, no? Kayo talaga yung na-underestimate nyo yung heart ko kanina. Uy, napaka-satisfying niya pagtanggal. Tignan nyo. Oh, diba? ASMR. Close natin. Ayan, Malagos. Ngayong nakompleto mo na, Jarvie, ang buong tree to bar experience ng Chocolate Museum, eto na ang special na regalo para sa'yo. Sa hatid na chocolatey goodness ng Chocolate Museum, tiyak na mag-e-enjoy ang lahat. Hindi lang sa lasa, kundi sa matatamis na impormasyon na pwedeng matutuhan dito. Aha! Ang halaga ng meteorite ay pwedeng magdepende sa class, mass, size, at rarity nito. Nagulat ako sa aking nasaksiyan, sa ngayon matatawag pa natin itong unclassified. Pero pag ito na-classified at nabigyan ng sertipikado, sa palagay ko iaabot mga $100,000. As of now, wala pang capable laboratories dito sa Pilipinas na kaya mag-classify ng meteorites. Kaya kailangan itong ipadala abroad para matignan ng meteorite scientist or yung geologist na kayang tumingin ng bato na galing sa kalawakan. At kung ito man ay makumpirma na meteorite talaga ito, mag-undergo ito ng registration process sa Meteoritical Society kung saan ipapublish ito internationally yung pangalan ng nasabing meteorite at yung information kasama na ng classification nito. At in terms naman sa pricing, wala kasing standard price dyan yung mga collectors. Kaya
Ang tinitignan lang nila yung rarity, yung class ng meteorites, yung provenance kung kanino nang galing, at iba pang mga factors na special sa mga meteorite collectors. Mga ka-AHA, nag-enjoy ba kayo? Teka. Ayan, perfect! Nag-enjoy ba kayo sa AHA Amazing Stories natin this morning? Samahin niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa mas kaabang-abang na mga kwentong hatid namin para sa inyo. Here's to more exciting adventures, cool lessons, and new discoveries. Dito pa rin sa Happy Place para sa mga batang smart. AHA!